kordero na mag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Ang tinutukoy niya po ay yung Jesucristo. Ito po ay isang figure of speech. Hindi naman po apat ang paa ni Kristo at wala pong balahibo para tawaging tupa. Ngunit ito ay figure of speech na tinatawag niyang tupa sapagkat ito ay sumisimbolo o ito ay isang fulfillment ng typology sa Old Testament sa Exodus chapter 12. Na doon ay may tinutukoy na isang Passover lamb. Kaya po ang mga Kristiyano ay meron po silang celebration ng Passover. Yung Passover lamb po, ito po ay naganap sa Ehipto. Sa Egypt. Nung nagkaroon po ng 10 salot at ang ika-10 salot na ibinigay po ng Yahweh na pinaniniwalaan at sinasampalatayan ng mga Kristiyano, yung ika-10 salot po ay ang pagkamatay ng firstborn. Bawat firstborn. Ngunit sa gabing yun, sangayon doon sa Exodus chapter 12 ng Biblia, ang sabi po, kumuha kayo ng tupa. Isang tupa na walang bahid dungis. 1 year old. At ito ay inyong kunin sa ika-10 araw sa buwan ng Abib. First month. At sa ika-14 or 14th day, ang tupa ay inyong papatayin. Ang kanyang dugo ay ipupunas ninyo sa pintuan ng inyong mga bahay. At sa loob naman ng bahay, kakain kayo ng roasted lamb. Inihaw na tupa. Kasabay ng pagkain ninyo ng mga gulay na mapapait. At ang inyong mga damit ay nakarolyo. Ang manggas nakarolyo. At kayo'y kakain ng nagmamadali. Sa gabing yan ay dadaan ang angel of death. At ang bawat bahay na walang dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan, ang bawat panganay ay mamamatay. Nangyari anong gabing yon na sinunod ng mga Israelita yung ipinagbilin. Kung kaya nang dumaan yung angel of death, ang sabi po sa Exodus, walang bahay na walang patay, sapagkat ang bawat bahay ay mayroong panganay. To make the long story short, nagkaroon po ng Exodus, nagkaroon ng exit. Ito pong bansang Israel from Egypt, patungo sila ng Promised Land. At ang sabi po sa kanila, as an everlasting ordinance, obserbahan daw po nila ang Feast of the Passover. Sapagkat yun daw po ang panahon, hanggang sa ngayon, inobserba nila na God passed over them. Ang sabi doon, when I see the blood, I will pass over you. At ito po, sa aking paniniwala at pananampalataya, ito ay sumisimbolo kay Jesucristo. Nang sinabi ni Juan sa John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world, ang tinutukoy niya po ay ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng sala ng mga tao. Kung kaya't naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagsampalataya sa dugong na ibuhos ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng kapatawaran. Dahilan dito, inuugnay namin itong pangyayaring ito sa New Testament na kung saan sinabi din ng mga ebanghelista katulad ng Matthew 27 verse 35, Marcos 15:24, Lucas 23:33, John 19:23, na si Jesus ay naipako sa krus. Doon po ating mababasa. Bago po doon, sa Marcos 15:13 at 14, sa Lucas 23 at 21, sa Juan 19:6 at 15, mayroon pong pangyayari na itong si Jesus ay nakaharap doon kay Poncio Pilato. At pinamimili ang mga taong bayan kung sino ang kanilang pipiliin, si Barrabas ba o si Jesus.
Ang sagot po ng taong bayan, palayain si Barabas, si Jesus ay ipako sa krus. Yun po ang ating mababasa doon. Wala ho akong idadagdag doon, yun lang po ang mababasa natin. Dahilan po doon, sa mga nababasang yon, naniniwala po ako na itong Kristo, Jesus, na taga Nazareno, siya nga ay naipako. Maliban doon sa mga ganong informasyon at mababasahin, hindi ko na ho alam. Sapagkat hindi ko siya nakita, hindi ko siya nahawakan, narinig ko lang at nabasa sa Biblia. Kaya kung mali ang Biblia, mali ang aking pananampalataya. Ngunit kung tama ang Biblia, tama rin ang aking pananampalataya. Isang malalim na usapin na patunayang tama o mali ang Biblia. Ito'y nangangailangan na isang malalim na pagsususi. Kakailangan natin dito ng mga historical facts, mga archaeological research, at marami pang iba. At ako'y naniniwala ng mas malawakan pang pagbabasa ang kinakailangan. Subalit sa hapong ito, isa lang ang aming napagkasunduan muna ni kapatid. Tinatawag ko siyang kapatid, maaari hindi kami magkapatid sa pananampalataya, ngunit bilang isang Pilipino, siya ay aking kapatid. Filipino brother. At sa ating bansang Pilipinas po, we have the freedom of religion. We have the freedom to express what we believe. But ladies and gentlemen, let us know what we believe. And let us prove what we believe. Alamin natin kung ano ang ating paniniwala. At tiyakin natin na tama ang ating paniniwala. Kaya po tayo nag-aaral. Ito po ay hindi po masama. Ako'y naniniwala hindi ito masama. Bagamat ang iba ay nagsasabing ito ay masama, itong ginagawa natin ay masama. Kaya yung iba po sa aking mga kasamahan ay tumutol at hindi nga ako sinamahan. Kaya napapansin niyo ako'y nag-iisa dito. Subalit niyo ako nakakaramdam ng takot. Sapagkat ako'y naniniwala na ang aking kaharap ngayon at katunggali ay isang maginoong kausap. At katulad ng kanyang nasabi, pag aking napatunayan, yayakap siya sa aking pananampalataya. At kung siya rin naman, sasabihin ko naman, napatunayan niya, without a shadow of doubt, na ang kanyang pananampalatayang Islam ay ang tama. Hindi ako magdadalawang isip na yakapin ang kanyang The death of Christ, ang kamatayan po ni Kristo Jesus na niyayakap ng Kristyanismo, ang kanya pong kamatayan ay foretold in the Old Testament, na ihula sa lumang tipan. Doon po sa buhay ni Abel, nang siya'y naghandog. Doon po sa paghahandog ni Abraham sa Mount Moriah, sa mga sakripisyo po ng mga patriarchs, sa Passover Lamb ng Egypt, sa Levitical sacrifices po, sa Leviticus chapter 1 hanggang chapter 7. Lahat po na ito ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus Christ. At kung ating pong titingnan pa ang ibang mga talata at ating uugnayin at ugatin
ang purpose ng